Ano ba topic natin ngayon? O ano ang pupuntuhan ko ngayon? Maybe under the heat of the sun, magiging topic ko ngayon. Na ang ibig ko sabihin ay problemang ating kapaligiran o ang ating bansa, especially for the politician. Sa dami ko nang narinig, kaliwat kanan, bati ko sa gobyerno, mayroon pa ba tayong pangulo? Wala akong narinig na pangulo sa Pilipinas nagsasalita ngayon. Ang tinutukoy ko ngayong administration, President Bongbong Marcos, sir. Wake up. Ang dami ng problemang, although sabihin natin na ang nagpapagulo, vloggers. Dahil ang karamihan ngayon ay ang binibira gobyerno. Pero pag inisip ko, tiningnan ko, pinag-aralan ko, sa aking mga karanasan mula ako yung pinanganak sa Pilipinas o sa mundo, iba ngayon ang sitwasyon. Ibang administrasyon. Parang walang tayong pangulo. Kaya samot-saring batikos ng mga vloggers. Okay, tingnan nyo, BBM. Hinihintay ko pa ang timeline ko para sumali na rin. Hindi sa politika, kasi ang daming vloggers kaya politika Kasi para kumita. Ako wala ko intention kumita. Ang intention ko, ang mali ng ginagawa ng gobyerno, lalo na yung mga nakaupo sa gobyerno, yun ang babantayan ko. Ang sabi ko nga, ang timeline ko 2 years. 2 years ang timeline ko. Kay Pangulong Duterte, 3 years. Na-extend ako ng 1 year, so 4 years. After 4 years, binatikos ko rin siya. Dahil may nakikita akong mali. Pero napakaganda ng administrasyon Duterte. Kasi naramdaman mo ang Pangulo. Na may Pangulo tayo. Tingnan mo. Pero noong unang saltada o unang taon ng ating Pangulong Duterte, nako, ang mga tao at lahat ng mga illegalista, may kaba, may takot. May takot. Ngayon, walang takot. Ano ba yan? Pero, huwag kayo magagalit mga kapwa ko Duterte, ha? Nung tumagal, hindi na rin natakot yung mga tao. Bakit? Napabayaan na. Hindi naman siguro si Pangulong Duterte nakapabayaan. Kundi mga tawan niya o mga galamay niya. Hindi ako, although taga Davao yung mga kapatid ko, Davao City, o ang city engineer ni Digong dati sa Davao City ay pinsan ko, Engineer Mitran. Kinampanya ko siya kasi nakita ko na maganda ang tatakbuhan ng ating Pilipinas. Although, hindi naman sabihin natin perfect ang gobyerno ni Duterte. Pero marami siya nagawa. At naramdaman ko Presidente. Ngayon, parang wala akong naramdaman. Pero sabi ko nga, 2 years pang binibigay ko. Para talaga makikita ko na talaga siyang weak leader. At hindi ko masabi na may alam ba ang ating Pangulo ngayon? May alam ba sa sovereignty ng ating bayan? Pero hindi ako pupokus sa economy, ha? Kasi hindi ko ganong master yan. Hindi ko ganong kanya. Pero kahit pa paano may alam tayo. Pero sa peace and order, nako, Diyan ako titirada.
Pero alam nyo, tandaan nyo, yung ilang beses, maraming beses o lagi kong sinasabi, ang peace and order ay nakasalalay hindi sa pulis. Ano? Hindi sa pulis. Nakasalalay sa barangay. Ha? Nakasalalay sa barangay ang peace and order sa Pilipinas. Dahil lahat ng problema sa barangay alam ng barangay captain. So kung hindi kayang tanod, may pulis naman eh. May sundalo. O di mag-request sila kasi hindi nila kaya. Ginagawa nila ang responsibility pero hindi makaya. You request from the police o from the AFP. Ganon. Pero wag natin iwas sa national problem. If our barangay nationwide is orderly, peace and order, kulang na lang ang imamando ng ating Pangulo sa ating pulis at sundalo. Dapat doon tayo nakapokus. Yun yung matagal ko nang sinasabi nung ako na service. In regards to insurgency, the solution is the barangay captain and mayor. That is the solution of peace and order. Without the support of the mayor and the barangay captain, we cannot properly implemented the order of peace and order without the support of the barangay in the municipality or city mayors. Ang dami na, maraming salita. Kaya malapit ang umalma. Ha? During the election, nambulsa na ng pera kagad na dapat gagamitin sa campaign period. Ha? Campaign period pa lang yan, nambulsa na ng pera. After 2 years, magkaalaman tayo. Ha? Sino yung mga kasama ko? May picture tayo dyan. Isiwalat natin. Kaya ako kailangan sabihin din sa inyo dahil may nagpaasa rin ako sa aking mga miyembro and officer. Tuloy ako lumalabas na magnanakaw ngayon. Ako na raw nagkapera. Hindi alam nila akong gumagastos ako. Oh, banggitin ko itong problem in the AAP pension. Pinarating ko na yan sa brother-in-law ni Marcos, kapatid ni First Lady. No amount. Yung billion of pesos mawawala sa pension. Ha? Yung billion na yun, kung isang tao lang pinunta, top 10 ka na pinakamayaman sa Pilipinas. Biruin mo yun? Pinaglalaroan yung pera ng mga pensyon. Pero ito, nagmula kay Pangulong Duterte. Hindi ito kay Marcos. Pero in-about na ni Marcos, dapat aksyonan niya. Nakarating na ito eh. Sabi nung sinabihan ko. So anyway, we will discuss in details after my 2 years. Magkadamayan na dito. Ha? Malaki ang paniniwala naming mga Pilipino sa Pangulong Marcos. Bongbong Marcos. Wala ka rin palang alam. Pero hindi ko nga. Sabi ko nga after 2 years. Ano? Ha? Andiyan naman ang abogado mong asawa. First Lady. Andiyan naman si Speaker Romualdez. Your first cousin. Hindi ko malaman kung
Inoonsi ka, May quiz pa mamaan. uutos mo. Sabi niya, may quiz na maya. You are the president. Even though that is your brother-in-law. Your wife. Meron ako curious lang din talaga ako. Pero anyway, hindi pa yan ang tamang mga salita ko. Kasi paalala ko pa lang sa iyo, mahal kong Pangulo. Alam niyo guys, pag sabi kayo ng sanday. Dahil sabi ko nga, hindi naman basta-basta Pero pag tinanong umarangkada ang mga plano mo. Ha? Parang katulad niya kay Presidente Duterte na yung arangkada niya sa drug war. nakahanda na po ang Hit nahirapan rin siya. sige, question number 1. Hanggang sumuko na lang siya. Ha? Kasi miscalculation siya. Nakala niya Davao na kayang hawakan lahat sa liig ang tao. Pero mga kababayan ko at saka kapwa ko vloggers, ha? Ako, hindi ko intensyon kumita. Ang intensyon ko, magsiwalat ng pagsasamantala ng nasa gobyerno sa ating gobyerno. Yun yung point ko dyan. So we are now men in uniform personal vloggers, tatlo na kami. Isang premier, 83, isang Upcox o Integri, class 84, and yours truly, OPC 91-32, Bato. Bato kasi ang kwa namin. Pangalan ng aming class, Bato. No? Matitigas kasi ang ulo namin noon, sabi nila. Okay. Sabi ko nga, ang laban ng insurgency ay hindi nakukuha sa talino. Hindi nakukuha sa magaling ka mag-English. Ano yan? Journalism tayo na pagalingan ng English? O bakit yung doktor? Bakit yung abogado? Hindi ko nakita na talagang pagalingan ng grammar, pagalingan ng English. Kung hindi pagalingan sa kaalaman. Kung ikaw abogado, kaalaman sa estratehiya, how to defend your case. Yun yung pinag-usapan doon. Matagaling ka mag-English, pero hindi naman na-defense. Kaso mo, di wala rin. O, katulad sa doktor, ang galing mo mag-English, pero hindi ka naman marunong mag-analyze o mag-study doon sa kaso ng mga pasyente mo. Hindi useless. Parang katulad sa amin, sa military. Ang gagaling natin, pero kulang ka naman sa gawa. Because the AFP is more on action, not in theory. Ha? Tandaan natin yan, ha? Okay. Gagawa tayo ng plan. 2 page. Pero yung action natin, 1 year. Di ba? So, wala yung sa papel. Nandun sa diskarte mo. Ha? Kaya sabi ko nga, hindi ako believe sa matatapang na MUP. Ang gusto ko malaman, paano ka mag-counter ng mga salita o mga taktika nila. Propaganda. Kaya nga sabi ko, pwede ako mag-compete in terms of insurgency. Huwag lang sa rebels, although doon ako simula sa rebels for 3 hours, for 3 days in Trinidad encounter with the age of 14. Pero nakalimutan ko na yun. Ang pumapasok sa ICP, yung defense na 17 lang kayo versus 400 rebels, hindi kami nakuha sa within 72 hours. Yun na yung natandaan ko. But insurgency, kahit pumikit ako, alam ko ang solusyon dyan. Okay, balik tayo sa sitwasyon ngayon. Ang dami na, pakinggan nyo yung, para bang ako nabubuwis na makinig. Ha? Nabubuwis ako makinig. Ha? Pero para, ang kinakatawa ko lang dito, may mga vloggers, talaga, tuto ka lang doon sa gusto mong punterehin. Dahil parang politika na. Dapat sana tayong bayan ang ating protektahan.
hindi politician. Ha? Bayan ang ating protektahan. At saka yung corruption sa Pilipinas, yan bantayan mo. Kaya nga, mayroon kaming grupo, Vanguard of Democracy, is anti-corruption and anti-communism. Walang communism kung walang corruption. Anong issue nila? Sige nga. Mawalang corruption, wala na issue kalaban. Kaya nga, I challenge the Communist Party of the Philippines, magsanib pwersa tayo. Dahil sabi nyo nga, against kayo sa corruption, against kayo sa sistema ng demokrasya. Sige nga, magsanib tayo kung makatotohanan ka, makabayan kayo. O, mas gahaman pa kayo sa demokrasya, sa power and money. Okay, so much for that. Ipagpatuloy natin. Ano? Pagpatuloy na lang natin. Ba't mo hinaan na yung mga nakapaligid sa'yo o yung pinsan mo, straight to the point, pinsan mo, tambalolong, speaker, bakit yun ang magdidikta sa'yo? BBM, anong ginagawa mo? Sinayang mo ang tiwala ng tao. Be presidentiable. Kontrolin mo yung tao mo. Binibiri vice president mo. Pusang lang. Alam mo bang tingin ko sa'yo, wala kang kwentang tao, Mr. President. Sorry ah. Yun ang nakikita ko. Yun yung sinasabi ng utak ko. Yun ang interpretation. Hala, grabe pumutok sa galit itong si Clemente Dado Enrique PMA Class 83, kay Pangulong Bongbong Marcos, tila hindi niya nagustuhan ang panggigipit ng administrasyon sa mag-amang Duterte. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ang problema, talagang walang niya kayo. Yun yung delikado doon eh. Pagka nag-isip ang tao, hindi, wala kang utang na loob. Si Duterte nagpalibing sa tatay mo. Nagkaroon na issue yan, natatanda ko pa, nag-post ako sa Facebook eh. Na kung ayaw nyo ipalibing yung tatay ni Marcos, ng mga Marcos, si President Marcos, yung slot ko sa libingan ng bayani, bayani man ako, yung slot ko sa libingan ng bayani, doon nyo ibigay kay Marcos, doon nyo ilibing sa aking slot doon. Oh. Mahinang araw ang paninindigan ng mga Marcos matapos nga magrason ng senadora na si Senator Amy Marcos na kung po pwede nga lang raw sana ay mamili na lamang ng kamag-anak sapagkat puro kahihiyan ng araw ang ginagawa nila Tambaluslos at Liza Smags at tikong pangaraw ang bibig dito ng presidente sa kaliwat kanang isyu ngang kinakaharap ng mga Marcos ngayon at wala nga din itong ginagawang aksyon upang solusyonan ng mga ito. Pinagtatakpan pangaraw nila ang mga anomalya o kapalpakan na ginagawa nila sa gobyerno. Well, ito nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas.